Noong Mayo ng taong 1971, isang nakakabahalang balita ang yumanig sa bansang California. Doon sa kalagitnaan sa peach orchard ng Johnson Ranch, isang Japanese farmer ang nakakita sa isang hukay na tila ba kakahukay pa lamang. Sinilip niya ang butas, ngunit iyon ay walang laman, na para bang hinanda para sa anumang bagay na ililibing. At labis nagtaka ang Hapon kung para saan ang hukay. Kaya pagsapit ng gabi, binalikan niya ang bahaging iyon, pero laking gulat niya na tinabunan na pala ang hukay ng lupa. Unang hinala niya na posibleng basura lamang ang ibinaon. Dahil sa panahong ito, nakagawian na ng mga residente na ibaon sa lupa ang mga basura. Pero hindi mapakali ang Hapon. Kinutuban siya kung ano ang nilalaman ng hukay. Kaya minabuti niyang tumawag na ng pulisya. 2 police officers naman ang nagsuri na unang naghinala na iyon ay illegal dumping site lamang. Ngunit pagkatapos nilang maghukay, sila ay labis ding nagulat sa nakita. Isang katawan ng lalaki ang bumungad sa kanila. Ngunit ang araw na iyon ay simula pa lamang sa sunod-sunod na misteryo. At hindi sila handa na may nakakalula pang sekreto ang mga sakahan sa lungsod na ito na kagagawan ng isang tao. Ano nga ba ang punot dulo ng misteryong ito at sino ang kaisa-isang California's The Machete serial killer? Ang California ay tahanan ng maraming prutasan at sakahan na pinanatili at inaalagaan ng karamihang mga migrant na magsasaka. At isa na nga ang Johnson Ranch na matatagpuan sa Sutter County ng California, kung saan mayroon itong napakalawak na peach orchard. Ngunit sa sobrang lawak, hindi na mababatayan pa ang mga taong labas-masok dito. Walang mag-aakala na ito'y magiging sentro ng isang napakalaking misteryo sa California. Noong ika-19 nga ng Mayo taong 1971, nang natagpuan ng isang Hapon na magsasaka at pulisya ang unang katawan. Sa otopsiya, nakitaan ito ng mga sugat sa bandang ulo, mukha at dibdib na tila sanhi ng isang machete attack. Pero ang mas nakakabahala, 2 sa mga sugat ay tila ba naghugis cross sa bandang likod ng leeg, na para bang ito'y bahagi ng isang ritual. Natukoy ang biktima na isang 40 anyos na lalaking migrant worker na nakilalang si Kenneth Vidal. Sa pagsiyasat pa ng pulisya, nakita pa nila ang mabakas ng gulong. Kaya suspetsa nila, pamilyar na sa lugar ang suspect. Dahil alam na nito ang mga pasikot-sikot sa napakalawak na orchard. Sa pag-iimbestiga pa nila, nagtanong-tanong pa sila sa mga magsasaka kung may nakakita ba sa kanila kung sino ang taong naghukay. Pero dahil nga sa sobrang lawak ng sakahan, kahit marami pa ang mga magsasaka, ay di rin nila naispatan ang misteryosong suspect. Makalipas ang 5 araw, noong ika-24 ng Mayo 1971, isa na namang nakakabahalang balita ang natanggap ng pulisya, nagmula sa Sullivan Ranch. Ilang kilometro lang ito mula sa Johnson Ranch. Isang foreman ang tumawag. Ibinalita na may nakita silang isang kaduda-dudang hukay na bago lang din tinabunan ng lupa. Aware na sila sa unang nabalita doon sa peach orchard sa Johnson Ranch. Kaya duda nila posibleng konektado ang nadiskubre nila. Agad-agad hinukay ng pulisya ang naturang hukay. At hindi nga sila nagkamali sa duda. Nahukay nila ang pangalawang katawan. Isang 67 taong gulang na lalaking nakilalang si Charles Fleming. Katulad sa unang natagpuan, nakitaan din ito ng masugat gawa ng isang machete. Dahil sa sunod-sunod nilang natagpuan, alerto ng sinuri ng pulisya ang bawat sulok ng rancho. At sila'y nagulat nang hindi lang pala isa ang natagpuan nila sa Sullivan Ranch, kundi marami pang mga hukay na parehong tinabunan ng lupa. Para sa mga pulis, ito ay isang nakakaalarma na pagtuklas kung sakaling may posibilidad na ang lahat ng mga hukay na ito ay naglalaman ng mga katawan. Kaya tumawag na sila ng backup para isa-isahin nila ang mahukay. At agad-agad nahukay nila ang ikatlong katawan. Ngunit ang mas nakakakilabot, hindi na halos makilala pa ang pisikal na anyo dahil ito'y chinap ng suspect.
gamit pa rin ang isang machete. Pero ang pinakamalungkot na katotohanan, ang mga natagpuang biktima ay parehong mga migranteng magsasaka. At wala man lang nagtanong o nakapansin kung bakit sila nawawala. Sa madaling salita, wala silang pamilya o mga kamag-anak sa California na naghahanap sa kanila. Sinuri pa ng investigation team ang bahaging malapit sa hukay na iyon. At hindi nila inaasahan na makakahanap sila ng isang clue na maaring mahalaga bilang ebidensya. Isang resibo ang natagpuan nila sa bulsa ng pantalon ng biktima. Nakapetsa ito noong May 21, 1971. 2 araw lang ito matapos natagpuan ang unang biktima noong May 19. Ang resibong ito ay pirmado ng isang farm workers contractor. Ibig sabihin, siya ang taga-supply ng mga farm workers sa mga sakahan at rancho ng lungsod na ito. Kabilang na ang 2 rancho kung saan nahukay ang 3 mga katawan. Pero sa una ay hindi pa ikinokonekta ng mga investigador ang mga resibo sa mga biktima. Nagpatuloy sila sa paghukay sa sakahan upang maghanap pa ng posibleng mga katawan. Hanggang sa natagpuan nila ang 6 pa na karagdagang mga katawan na nasa iba't ibang stage na ng decomposition. Tinatayang nasa katanghaliang gulang na at pataas ang mga edad. Humingi na rin ng assistance ang pulisya sa fire department upang mapadali ang excavation sa mga hukay na tinatayang ang kabuuang bilang ay lampas 2 dosena na. At nakakakilabot na ang lahat na kanilang nahukay ay talagang mayroong laman na mga katawan. Napagtanto ng otoridad na isang prolific serial killer ang suspect. Katapusan ng Mayo, umalaw na sa 19 na mga katawan ang nahukay ng otoridad. At batay sa nakaulat sa criminal history ng California, ang kasong ito ang kauna-unahang pinakamalaking pagpasla na kagagawan lamang ng isang tao. Ngunit ang kanilang pinagtatakhan, muli silang nakakita ng mga resibo na pirmado pa rin ng farm workers contractor. Kaya inisa-isa ng tinanong ng pulisya ang mga kasamahan ng mga biktima na mga magsasaka. At batay sa kanilang mga nakita, napansin nga nila na bigla na lang naglaho ang ilan sa mga kasamahan nila. Nagsimula daw ito mahigit 2 buwan na ang nakakaraan bago natagpuan ang unang katawan. Parehong sinabi ng mga magsasaka na noong mga araw umano ng disappearance ng mga kasamahan nila ay madalas nila nakikita ang isang pick-up truck sa kalayuan, katulad sa truck ng kontraktor nila. Ang statement ng mga magsasaka at ang mga resibong natagpuan ay maituturing lamang na isang circumstantial evidence. Ibig sabihin, ebidensya na walang aktwal na katibayan. Pero dahil sa dami na nagtuturo sa kontraktor, maaaring gamitin ang circumstantial evidence upang akusahan ang sangkot bilang prime suspect. Kaya nga natuon ang atensyon ng investigation team sa kontraktor ng mga magsasaka na nakilalang si Juan Vallejo Corona, 37 anyos na isang Mexican migrant. Pero sino nga ba itong si Juan Vallejo Corona at bakit kaya siya itinuturong suspect? Pakinggan natin ngayon ang kanyang nakakabahalang pagkatao. Si Juan Vallejo Corona ay pinanganak noong February 7, 1934 sa Ayutla Village, isang rural na nayon ng Jalisco State ng Mexico. Isa siya sa 10 mga anak na mag-asawang Sebastian at Candida Corona. Sa dami nilang magkakapatid, hirap ang kanilang mga magulang na matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya taong 1944, ang panganay na half-brother ni Juan Corona na nakilalang si Natividad ay nag-migrate sa US upang makipagsapalaran doon. Sumunod ang 3 pa nilang mga kapatid. At si Juan Corona ay naengganyo na sumunod sa yapak ng kanyang mga kapatid. Kaya't sa edad lang niya na 16 noong 1950, illegal siyang pumasok sa California state border. Sumunod siya sa half-brother niyang si Natividad. Makalipas ang mga taon, ayon ng mga kamag-anak at mga kakilala, sa panahong ito ay maituturing pa nila na isang normal na lalaki si Juan. Katunayan, isa siyang debotong Katoliko. Regular pa nga daw siyang pumapasok noon sa St. Isidore's Roman Catholic Church. Taong 1953 nang siya ay lumipat sa Marysville, Yuba City ng Sutter County, California, kung saan nakapagtrabaho si Juan bilang farm worker sa isang rancho. Doon nakilala at pinakasalan ni Juan ang una niyang asawa. Pero makalipas lang ng 3 buwan,
naghiwalay rin sila. Taong 1955, nang nangyari naman ang isang trahedya na hinihinalaan nilang isa sa nagbabago kay Juan Corona. Nagkaroon ng malawakang pagbaha sa Northern California at apektado ang lahat na rancho. Kabilang na nga doon ang pinagtatrabahuan ni Juan Corona. Pero nabalitang na-trauma siya sa pangyayari. Nakikita na umano niya ang mga kaluluwa ng mga street vendors na pumanaw. Dahilan na siya ay ini-admit ng kanyang kapatid sa isang psychiatric ward, kung saan siya ay na-diagnose na nagkaroon ng schizophrenic episode. After 3 months, na-discharge si Juan matapos ang sunod-sunod na 23 electroconvulsive therapy sessions. Pero dahil iligal ang pagpasok niya sa US, na-deport siya pabalik sa Mexico. Taong 1958 nang nakilala naman niya at pinakasalan ang second wife niya na si Gloria Moreno at nagkaroon sila ng 4 na mga anak na mga babae. Pero noong 1962, nabigyan pa siya ng tsansang makabalik sa US matapos siya nabigyan ng US green card. Sa rancho na kanyang pinagtatrabahuan ay nakilala naman si Juan na isang napakasipag magtrabaho, ngunit strikto at mayroong marahas na pag-uugali. Makalipas ang mga taon, si Juan Corona ay naging isang lisensyadong labor contractor. Trabaho niya ang mag-hire ng mga laborer o mga farm workers para isupply niya sa mga rancho sa Sutter County. Kaso noong 1970, muling bumalik ang kanyang karamdaman, kaya muli siyang ini-admit for treatment at nakalabas muli. Nag-apply siya ng welfare assistance sa US, ngunit na-denied, kaya napilitan siyang bumalik sa trabaho. Nagpatuloy siya bilang kontraktor ng mga farm workers na karamihan ay katulad ng niya na isang migrant worker. Hanggang sumiklab nga ang balita ng mga natagpuang katawan sa Johnson at Sullivan Ranch. Matapos nakita ng pulisya ang maresibo na may pirma niya at statement na masaksi, agad silang nag-obtain ng search warrant sa bahay ni Juan Corona. At natagpuan nga nila doon ang isang kutsilyo, machete, pistol at mga damit na may naiwan pang mga bakas ng go. Pero bukod sa mga ebidensyang ito, isang work ledger ni Juan Corona ang natagpuan pa ng pulisya. Naglalaman ito ng 34 na mga pangalan ng mga magsasaka na may mga petsa. Kabilang na sa lista ang mga natagpuang katawan. Ayon pa ng prosecutor at otoridad, walang duda na ang ledger ay isang death list. Sa araw din na ito, inaresto nila si Juan Vallejo Corona. June 4, 1971, na-terminate na ang search operation at excavation sa mga rancho. At pumalo sa 25 katawan ang kabuuang na-discover nila. Ngunit 4 sa mga ito ay hindi na makilala pa. July 12 nang formal na sinampahan ng 25 counts of murder si Juan Corona. At lumipas pa ang 1 taon bago siya inilitis. January 18, 1972, napatunayan siyang guilty sa kasong first-degree murder on all 25 counts. At siya'y sinentensyahan ng consecutive 25 life imprisonment na walang posibilidad sa parol. Ibig sabihin sabay niyang pagserbisyuhan sa bilangguan ang 25 na terminong life imprisonment. Pero taong 1978 nag-file ng appeal at habeas corpus ang depensa niya, kaya naaprubahan ng California's Court of Appeal ang kahilingan nila na second trial na nagsimula na noong 1982. Ngunit sa pagkakataong ito, pinanatili ni Juan ang kanyang statement na wala umano siyang kinalaman sa mga biktima. Pabago-bago din ang kanyang statement. Itinuturo pa ng kanyang depensa na ang totoong serial killer daw ay ang kapatid ni Juan na si Natividad. Isa din kasi itong bayolenteng tao. At nagkaroon din noon ng kaso matapos nitong inatake din ng machete ang isang lalaki sa Marysville. At marami pang alibay si Juan at ang kanyang depensa upang makaiwas sila sa mabigat na parusa. Ngunit katapusan ng second trial noong September 23, 1982, napatunayan pa rin guilty sa 25 counts si Juan Corona at hindi pa rin niya inamin kung bakit niya nagawa ang katakot-takot na krimen. Pero batay sa investigasyon at sa mga sabi-sabi ng mga saksi at mga kakilala, posibleng nasa sumusunod ang naging motibo ni Juan, kabilang ang anti-immigrant sentiment.
Posible umanong tinatarget ni Juan Corona ang mga migrant workers dahil maaring may personal na galit siya sa kanila. Pangalawang dahilan, posible ring for financial gain. Marami ang nag-theorize na posibleng ninanakaw ni Juan ang pera o sahod ng mga trabahador niya. At ang ikatlong dahilan na pinaniniwalaan ng karamihan ay ang mental health issue ni Juan Corona na isang malaking faktor na nagpabago sa kanyang pag-uugali bago pa man nangyari ang trahedya ng mga magsasaka. Alinman sa mga dahilan na ito ay tanging si Juan Corona lamang ang makakapagsabi ng katotohanan. Ngunit ito ay hindi na magiging posible pa. Pumanaw si Corona noong March 4, 2019 sa edad na 85 dahil sa natural na sakit. Magpahanggang ngayon, kahit nalutas na ang kasong ito, maituturing pa rin na isang misteryo ang krimen ni Corona. At dito nagtapos ang kaso ng tinaguriang California's The Machete Serial Killer. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Adrian Guerrero from Biringan Samar, Bilog Maldita, Nina Hara from Tokyo, Maria Florence de la Cruz, Wilma Bernardo, Mas Shali, Liza the Explorer from Netherlands, Arnel Montes, Elma Machiko, Mixer, Revid Avaj, Lods Tiniso from Saudi Arabia, Cristo Lang, Nene Habasa from Morphy Cubao, Cherelo Jacinto at Larry Villanon.